Kinagat ko ang aking labi at pinigilan na sarili na mapapikit dahil sa iba't ibang sensasyon na nararamdaman ko ngayon dahil sa pagkakadikit ng aming katawan. Ang kanyang mabangong hininga ay nilalanghap ko. Matulog ka na? Kabado kong sambit. Hindi ako sanay na ganito siya sa akin. Mas sanay ako sa malamig na pakikitungo niya sa akin. Nagtataka na tuloy ako. May amnesia ba talaga siya? Malamang dahil hindi naman niya gagawin ito kung wala. Dring-dring nga siya sa akin dati eh. Hindi ba natin ito ginagawa noon? Inosente niyang tanong. Maang ko siyang tiningnan. Hindi. Ikaw na din may sabi diba? Na si Chloe ang mahal mo? Kinagat ko ang aking labi at pilit kinalma ang sarili dahil para bang sinasakal ang aking puso nang tapikin ako ng realidad. Hindi ako dapat kiligin. Hindi dapat. Not ever? Nagdududa niyang tanong. Umiling ako. Kahit yung nangyari sa atin noon, hindi mo nga maalala. Lasing na lasing ka noon eh. Nagkaroon ng ilang sandali na nakabibinging katahimikan para mampilit niyang kinakalkal sa kanyang isipan ng aking sinabi. Huwag mong pilitin. Sabi ko, makakasama kasi sa kanya kung pilitin niya ang sarili na makaalala. Matulog ka na, Christian. Hindi din ako komportable na pag-usapan ng tungkol dito. Nasasaktan lang ako lalo. Okay, let's sleep. Hinalikan niya ang aking pisngit, hinigpitan pang lalo ang pagkakayapos sa akin. Lumipas ang ilang minuto na katulog na siya at ako naman ay tuluyan ng naiyak. Sinikap ko na wag mapahikbi dahil ayokong nakikita niya na umiiyak ako. Ayokong makita niya na mahina ako. Ayokong samantalahin na may amnesia siya. Tsak na awa lang ang nararamdaman niya sa akin. At kapag nasa harapan naman na niya si Chloe, tsak na bibitawan pa din naman niya ako. There is no way that he'll gonna choose me over Chloe. Nang lumuwag ang pagkakayapos niya sa aking katawan, sinamantala ko ito upang lumayo sa kanya. Bumangon ako at umupo. Pinagmasdan ko ang asawa ko habang patuloy ang luha sa pagpatak sa aking mga mata. Akala ko'y malakas na ako. Akala ko kaya ko na pero mahina pa din pala ako. Pinapahina ako ng pagmamahal ko para sa kanya. Kaya ko ba talagang lumayo sa'yo? Kaya ko bang iwanan ka? Kaya ko bang mabuhay ng malayo sa'yo? Christian, bakit kasi hindi na lang ako? Bakit kasi hindi na lang akong piliin mo? I love you. And I can love you better than Chloe. Tanuyo ko mga luha sa aking piskit bubuntong hininga. But I am not Chloe. Hindi akong babaeng tinitibok ng kanyang puso. Hinilot ko ang aking sentido. Umayos ka. Hindi ka pwedeng maging mahina. Paano ka aalis at lalayo kung paiba-ibang isip mo tungkol sa bagay na ito? Tanghali na namagising ako. Wala na din si Christian sa kama. Mag-uumaga na kasi nang makatulog ako kaya hindi ko na siya naramdaman na bumangon. Naligo muna ako bago ko lumabas ng kwarto namin. Nakahanda na ang ngiti ko sa aking mga labi. Ngunit agad itong nabura dahil sa nakita ko. Nandito si Chloe. Nakaupo silang dalawa ni Christian sa sofa. Alas 9 na pasado kaya nakaalis na marahil ang mga bianan ko. Pumasok na din sa trabaho mga kapatid ni Christian, kaya naman malakas ang loob ni Chloe na magpunta dito. Sandali ko silang pinagmasdan na dalawa. Nakangiti si Christian habang si Chloe ay panay naman ang kwento. At sa tuwing tatawa sila, napapayakap si Chloe sa kanya. At si Christian naman ay inaakbayan naman siya. Naramdaman ko na naman ang matinding kirot sa aking dibdib. Akala ko manhid na ako pero hindi pa din pala. Masakit pa din. Hindi ko alam kung tutuloy ako sa kusina at lalagpasan sila o babalik ako sa silid at hihintayin na makaalis si Chloe. Bakit ba pilit na pinapaliit ng babaeng itong mundo ko? Hindi sa wala akong karapatan. Meron akong karapatan para ipagtabuyan siya ngayon, ngunit kapag ginawa ko iyon, tsak na magagalit sa akin si Christian. Sa kondisyon ngayon ni Christian, yun ang iniiwasan ko. Ang magalit siya sa akin. And thus my feelings even matters to him. My feelings isn't valid to him. Tumikim ako upang agawin ang kanilang atensyon. Napansin ko ang pagkagulat ni Christian kaya mabilis niyang tinanggal ang braso na nakaakbay sa babae. Samantalang si Chloe naman ay mas sinigpitan pa ang mga braso niyang nakapaikot sa katawan ni Christian. Baliwala dito ang presensya ko. Matapang at makapal talaga ang kanyang mukha. Bumuntong hininga ako at naglakad na. Dire-diretso. Wala ko nakikitang dahilan upang huminto. Lingunin sila at batiin. Kailangan ba yun?
At kailangan ko bang sabihin sa kanila na ayos lang sa akin ang ginagawa nila? Of course, it's not okay for me. Sabi ni Christian hindi siya bulag at may pakiramdam siya pero ano tong ginagawa niya? Wala talaga siyang pakialam sa akin. Sa akin na asawa niya. Nadatnan ko ang dalawang maid sa kusina na nagbubulungan. Hindi ko na kailangan marinig kung ano ang pinag-uusapan nila. I'm sure it's about me, Chloe, and Christian. Anong pagkain? Tanong ko gamit ang casual na tono. Namutla ang dalawa sa pagkagulat. Nang makabawi, kita ko ang awa sa kanilang mga mukha. Simpatya dahil ang asawa ko'y kasama ang kabit niya sa living room, sa mismong bahay ng in-laws ko. Hindi ko kailangan ng awa kaya pinilit kong ngumiti. I was waiting for them to move and do their chores. Ma'am, iinit lang po namin ang pagkain. Tarantang saad ng isa habang pilit na hinihila ang damit ng kasama niya na hindi pa din gumagalaw mula sa kinatatayuan. Hindi na po, ako na pong bahala sa kakainin ko. Sabi ko, tinalikuran ko sila at tumiretso ako sa may pantry. Kumuha ko ng buns at mayonnaise. Ito na lang ang kakainin ko. It's one of my comfort food. Yeah, I'm stressed right now. Akala ko magandang araw ko ngayon pero kagigising ko pa lang, nasira na agad. Pagkatapos kumain, nagpunta ako sa garden upang ayusin ang mga tanim ni Mommy. May mga buto ng gulay na binili ko nung nakaraan kaya tinanim ko mga ito sa mga paso. Ma'am, magmerienda po muna kayo. Sabi ng katulong sa akin. Hindi ko na malaya na hapon na pala. Nawili kasi ako sa aking ginagawa. Tahimik akong tumayot lumapit sa faucet na nasa gilid upang hugasan ang maduming kamay ko. Nagsuot naman ako ng gloves pero nadumihan pa din ako. Hindi umalis ang katulong hanggat hindi ako nakakaupo sa bakal na upuan. Sa Christian, nagmerienda na ba? Tanong ko. I can't ask the exact thing that's been running on my mind. Opo, ma'am. Kasabay po ni Ma'am Chloe. Tinatanong po kanina kung nagmerienda ka na. Gusto ko ipatawag upang sumabay sa kanila. Nakangiwing sambit ng babae. Kung close lang siguro kami, tsak na madami pa itong sasabihin base sa kanyang itsura. Bigla naman pumait ang panlasa ko dahil sa sinabi niya. Nagka-amnesia lang sa Christian pero bakit parang naging bobo din siya? For his common sense. Gusto niya sabay kaming kumain na tatlo? At bakit hanggang ngayon nandito pa din ang babaeng iyon? Damn it, I'm starting to feel irritated to him. Umalis na po si Ma'am Chloe. Kaalis lang po. Tila nananansyang pagbabalita ng katulong sa akin. Okay, thank you. You can leave me now. Ako nalang magpapasok ng pinagkainan ko sa kusina mamaya. Bilin ko dahil gusto kong mapag-isa. Bagya siyang yumukod bago umalis. Napabuga ko ng hangin at iiling-iling na sinimulang kumain. Gabi na nang makita kami ni Christian. Pumasok ako sa silid upang makapagbihis para sa hapunan kasama ang buong pamilya. Habang gumagalaw ako sa loob ng silid, ramdam ko mainit na titig niya sa akin. Sheena, are you okay? Tanong niya na bumasag sa katahimikan. Do you look okay? Huminga ako ng malalim. Yup. Maiksi kong sagot nang hindi tumitingin sa kanya. Nagsuot ako ng flat sandals bago ko siya tiningnan. Minuwasta ko sa kanya ang pintuan. It's already 7:05 in the evening. Tsak na kumpleto na sila sa hapag at kami na lang ang hinihintay nila. Good evening po. Bati ko kina Mom at Daddy. Nagtanguan din kami ng ilan sa mga kapatid ni Christian. Let's eat. Tahimik kami lahat habang kumakain at tanging ang tunog lang ng kubyertos ang maririnig sa buong silid. Nung oras na para sa dessert, doon lang sila nagsimulang mag-usap-usap. Kumusta naman maghapon niyo? Tanong ni Mommy. Hindi ako sumagot. Ang mga mata ko'y nakatutok sa pagkain sa aking harapan. Tsak na walang alam ng mga in-laws ko na galing dito si Chloe. Hindi sila ganito kakalmado kapag tungkol na kay Chloe ang usapan. Fine. Tila bored na sagot ni Christian. Gusto kong iikot ang aking mga mata. Sa isip ko'y inismeran ko siya. Bored pa siya sa lagay na iyon, ha? Dahan-dahan ako nagpakawala ng buntong hininga upang hindi nila ako mapansin. Nabili na siguro ni na Christian at Chloe ang mga tauhan na huwag sabihin ang tungkol sa pagpunta ni Chloe. Ayoko din namang magkagulo ang pamilya kaya I choose to zip my mouth. Tahimik kaming nahiga sa kama ni Christian. Magkatabi kami ngunit hindi gaya nung nakaraang gabi na magkalapit kami. Nasa gilid ako ng kama at nakatalikod sa kanya. Sheena, are you okay? Sa totoo lang, natatabangan na ako. I don't know if this is part of me moving on or I just feel mad at him right now. But I need to keep it all to myself. I don't want to argue with him. I don't want us to fight dahil ako pa din naman ang talo.
Lumapit siya na ikinatigil ko. Hinila niya ako hanggang sa maramdaman ko ang kanyang katawan. Damn it. Gusto ko siyang murahin. Gusto ko ding murahin ang sarili ko dahil ang inis na nararamdaman ko ay napalitan ng pag-asa. Sheena, napakarupok mo talaga pagdating kay Christian. Are we okay? Tumama ang mainit niyang hininga sa aking batok. Uy, meron bang wi? Matabang na tanong ng aking utak. Oo naman. Sagot ko na lang para tapos ang usapan. You're not mad? Why do I feel like you're mad at me? No, I'm not mad. Why would I? Ang galing ko talagang artista. Pareha kami ni Christian. Kung hindi humarap ka sa akin. Hindi ako sanay sa gamit niyang boses. Napakasuyo. Dahil doon nabura ang paninibugho na nararamdaman ko. Hindi ako sumagot at hindi din ako gumalaw upang humarap sa kanya. You're mad? Care to tell me why? Humugot ako ng hangin bago dahan-dahang humarap sa kanya. Nagtama ang aming mga paningin. Let's sleep. Matabang kong sabi bago ko ipinikit ang aking mga mata upang iwasan ang mga tingin niyang tila binabasa ang kailaliman ng aking isipan. Hindi na siya nagsalita pa ulit. Agad na din naman akong nakatulog dala ng puyat nung nagdaang gabi. Tananghali ulit ako ng gising kinaumagahan. Kumpara kahapon, mas magaan ngayon ang pakiramdam ko. Nakangiti ako at maliksing kumilos ngunit paglabas ko'y nadatnan ko na naman si Chloe. Talaga bang wala itong respeto sa pamilya ni Christian? Kung hindi niya ako kayang respetuhin bilang asawa sa papel ni Christian, sana irespeto niya ang pamilya ni Christian na alam naman niyang ayaw ng mga ito sa kanya. Dire-diretso ako naglakad at kahit sulyap hindi ko ginawa. Dapat mag-aalmusal ako sa garden pero sa inis ko, lumabas ako ng bahay. Naglakad hanggang sa may makita kong taxi na agad kong pinara. Dala ko ang cellphone ko kung saan nakaipit ang aking ATM card. Sinabi ko sa taxi driver na ihinto muna ang taxi sa malapit na ATM machine upang makapag-withdraw ako. Sa simbahan ako dumiretso. Nagdasal ako ng taimtim habang pinipigilan na maiyak. Pero kalaunay pinakawalan ko na din ang emosyon na kanina ko pa kinikimkim. Mabuti na lang at paisa-isa lang ang tao na pumapasok sa simbahan. Hindi nakakahiyang umiyak sa ama upang kahit paano gumaan ang aking pakiramdam. Sabi nila siya lang ang higit na nakakaintindi ng bawat pinagdadaanan natin. Cast your worries upon the Lord. At pagkatapos kong iiyak ang lahat sa kanya, kahit paano'y nabawasan ang kirot sa akin dibdib. 12:00 na ng tanghali nang magpasya akong lumabas ng simbahan. Ngunit bago ko umalis, nagtirik muna ako ng kandila sa gilid para sa mga magulang ko. Sa mall ang huling destinasyon ko. Kumain ako at nanood ng sine. Pinili kong panoorin yung action dahil puro drama ang ibang palabas ngayon. Bandang 5:00 nang magpasya ako na umuwi na. Tsak na wala na si Chloe sa bahay. Habang nasa biyahe, iniisip ko kung kailangan ko pa bang manatili sa bahay o dapat bang umalis na ako at hindi natapusin ang sinabi ko na 1 buwan. Pakiramdam ko kasi wala na talaga akong silbi. Sinasaktan ko lang lalo ang sarili ko sa piling ni Christian. Bakit kailangan natin masaktan ng gusto at paulit-ulit bago tayo bumitaw? Bakit hinahayaan natin masaktan tayo ng taong mahal natin bago natin matanggap na wala na talaga? Kaya kailangan na natin lumayo. Come on, Sheena. Noon ka pa walang silbi sa buhay ni Christian at noon ka pa dapat umalis. Kung may mapupuntahan lang sana ako noon nang sabihin ng mga magulang ni Christian na magpakasal kami, sana'y umalis na lang ako. Ang nangyaring iyon ay nakapagbigay kasi ng pag-asa sa akin na baka may pag-asa na mahulog sa akin sa Christian. But it didn't happen. Saan ka galing? Tanong ni Christian pagdating ko ng bahay. Nakaupo siya sa sofa at mukhang inabangan ng pagdating ko. Or I'm just mistaken. Ayoko na mag-assume. Diyan lang. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Nagdara-diretso ako na lakad patungong silida. Nanlalagkit ang aking pakiramdam kaya maliligo na lang ako. Sakto at pauwi na din ngayon ang mga in-laws ko. Kakausapin ko sila. Pumasok ako sa loob ng banyo at sinimulang maghubad ng aking damit. Tatapak na sana ako sa ilalim ng shower nang magbukas ang pintuan ng banyo. Christian! Sigaw ko nang bastan lang pumasok si Christian. Tinakpan ko ang aking sarili ngunit hindi sapat ang 2 kong braso at kamay upang takpan ang hubad kong katawan. Tumagilid ako upang hindi niya makita ang aking hubad na likod. Matalim ko siyang tiningnan pero hindi man lang siya nagpatinag. Nagulat din siya pero pagkaraan ng ilang sandali naging seryoso na ulit ang kanyang muka. Where have you been? Tanong niya ulit. Mukhang hindi kontento sa sagot na ibinigay ko sa kanya kaya hanggang dito sa banyo ay sunundan pa talaga niya ako.
Hindi ako umimik. Mukhang wala siyang planong umalis kaya tinalikuran ko na siya at sinimulang maligo. Plano mong sumabay maligo? Tanong ko dahil hindi pa din siya kumikilos na lumabas. Pero mukhang magandang panoorin ka habang naliligo. Naginit ang aking pisngi sa kanyang sinabi. Seriously? Nice, but by the way, umirap ako pero hindi ko na lang siya pinansin pa. Tumingala ako't binasa ang aking buhok bago kinuha ang shampoo. Hindi pa din talaga siya umaalis. Nakuha pang sumandal sa gilid ng lababo habang enjoy na enjoy sa panonood sa akin. Nagkunwari na lang ako walang pakaalam, kahit na toto'y apektado ako sa presensya niya, sa ginagawa niya. Ayan ka na naman, Sheena. Bakit ba napakabilis magbago ng damdamin mo? Staring is rude, mister. Bawal bang panoorin ang saksi kong asawa habang naliligo? Iniikot kong aking mga mata. Asawa sa papel. Bulong ko. What did you say? Wala po. Binanlawan ko ang aking buhok bago ko sinimulang sabunan ng aking balikat. Hinawi ko sa kabilang balikat ang aking buhok habang sinasabon ko na maigi ang aking balikat. You're seducing me. Are you? Bintang niya na ikinalaki ng mga mata ko. What? Nagsasabon ako? Anong seduce ka dyan? Nainis ko namang sagot. Oh, you're not. Binilisan kong sabunin ang upper part ng aking katawan, saka muling nagbanlaw. Inabot ko ang feminine wash at tinugasan ang aking pagkababae. Nagbanlaw na ako at inabot ang tuwalya sa gilid. Hindi mo pa sinasabon ng... Matalim ko siyang tiningnan. Ewan ko sa'yo, Christian. What you're doing won't change my mind anymore. Bulong ko sa huling pangungusap. What? Wala, magbibihis na ako. Nandiyan ang magulang at mga kapatid mo. Nauna na ako lumabas ng banyo. Nagtungo ako sa closet at naghanap ng susuotin. I chose the simple dress that my mother-in-law gave me on my last birthday. Pabalibag kong isinara ang pintuan ng closet nang sumilip doon si Christian. Hindi ka na nakakatuwa. Dinig ko ang malutong niyang tawa mula sa labas. Damn it. Paasa. So, saan ka nga galing maghapon? Tanong na naman niya ulit. Nakipag-date? Inis kong sagot. What the hell, Sheena? Nagulat ako sa pagsigaw at paghampas niya sa pintuan ng closet. What's your problem? Singal ko naman sa kanya pero hindi na siya sumagot. Nagsuot ako ng sandals bago ako nag-blower ng buhok. Naglagay ako ng tint sa aking pisngi at labi bago ko lumabas. Sakto din kumatok ang katulong sa may pintuan. Ma'am, sir, maaga daw po maghahaponan ngayon. Sabi ni ma'am. Okay po. Sagot ko habang nakatingin kay Christian na nakaupo sa sofa. Nakayuko siya at magkasalikop ang kanyang mga daliri. Iniwan ko siya sa silid, pero hinabol niya ako nang nasa hagdanan na ako. Sheena. Tawag niya sa pangalan ko. Yes. Hindi naman siya sumagot. Hanggang sa makarating kami sa dining area, hindi na ulit siya nagsalita pa. Good evening po. Bati ko sa mga in-laws ko pagkaupo ko. Sheena, you look good. Yan yung damit na regalo ko sa'yo ng birthday mo, diba? Tanong ni Mommy habang natutuwang nakatitig sa akin. Opo, Mommy. Ito nga po. Nakangiti silang lahat na nakatingin sa akin. How are you, Christian? May naalala ka na? Tanong ni ate. Natuwa ng mga mata namin kay Christian na tahimik lang. Umiling siya. Okay, huwag mong pilitin. Nagtama ang paningin namin pero nauna ako mag-iwas. Nag-uusap-usap sila tungkol sa negosyo kaya hindi ako makabuelo. Nang iserve na ang dessert. Ang tungkol naman sa death anniversary ng lolo ni Christian ang pinag-uusapan nila. Patapos ng dinner pero hindi pa din ako makasingit. Sheena? Tanong ni Mommy sa akin. Nagangat ako ng tingin at nang makita ko na sa akin na ang tingin nilang lahat, para bang may nagbara sa akin lalamunan. Hindi ko alam kung paano sisimulang magsalita. Po, may sasabihin ka? Mukhang napansin ni Mommy ang pagiging aligaga ko. Kilala na talaga niya ako. Opo. Uminom ako ng tubig. Tumikim din ako para matanggal ang tila bumabara sa aking nilamunan. Ngumiti ako. I am planning to leave na po. Nawala ng kulay ang mukha ni Mommy. Ang mga matay nagkaroon ng kalituhan. Nagtatanong siyang tumingin sa akin at pagkatapos ay kay Christian. Hindi ko alam kung anong reaksyon ni Christian pero ramdam ko na nakatingin din siya sa akin. Malamang masaya siya na malamang aalis na ako. Why? Ang aking biyanan na lalaki ang unang nakabawi.
Akala ko ayos na kayong dalawa. Why do you still need to go? Garal-gal ang boses na tanong ni Mommy. Gusto ko na pong umalis na. Pinilit kong tatagan ng aking boses. Shit, ang hirap pala magpaalam. Christian, what did you do? Umiiyak na tanong ni Mommy sa kanyang anak. Nataranta naman ako ng balingan nila sa Christian. Wala po siyang kinalaman sa desisyon ko. Sarili ko pong desisyon ito. Paliwanag ko. Nagawi ang aking mga tingin kay Christian. He looked so serious. Bagya ding gumalaw ang kanyang panga pero pagkaraan na ilang sandali nag-iwas siya ng tingin at nagyuko. Hindi ko mabasang nasa isip niya and I shouldn't bother. Baka nabibigla ka lang anak. Mahinahong sabi ng bianan kong lalaki. Matagal naman na talagang plano kong umalis. Nahirapan lang talaga ako. Kaya ngayon kailangan kong panindigan ang desisyon ko. Ngayon ko na po planong umalis. Plano ko po sanang wag na sana magpaalam pero napakawalang kwenta ko naman pong tao kung gagawin ko yun sa inyo. Napahagulol si Mommy. No. Huwag kang umalis, please. Christian, do something. Huwag mo siyang hayaan umalis. Marahas na tumayo si Christian. Akala ko'y mag-walk out siya pero nagulat ako nang hilahin niyang aking kamay. Hinila niya akong patungo sa silid namin. Bitiwan mo nga ako? Basta na lang niya akong isinandal sa nakasarang pintuan na ikinasinghap ko. Aalis ka? Galit ngunit mahina niyang tanong. Iniwas ko nga kamukha sa kanya. Ayokong tingnan ang kanya mukha dahil baka magbago na naman ang isip ko. But what if he begged me to stay? Asip na magagawin niya yun. Why? Mahinang tanong niya. Hindi pa din ako umimik. Kaya hinawakan niya ang baba ko at pilit akong pinapaharap sa kanya. Nilabanan ko kaso wala din akong nagawa kalaunan dahil sumakit ng baba ko. Bakit? Ulit niya. Does it matter to you? Mahina akong sagot. Nangihina ako dahil ang lapit namin sa isa't isa. Kung kailan wala pa akong maalala talagang aalis ka. Tumiim ang bagang ko. Bakit? Kapag may naalala ka ba, may magbabago ba? I don't think so, Christian. Huwag ka munang umalis. May pakiusap sa kanyang tono. Muna. Huwag muna. Buon ang desisyon ko. Mas mabuting ngayon na ako umalis. Kahit paano may magandang alaala pa akong babaunin. Dahil kapag hihintayin ko na makaalala ka, tsak na mapapalitan lang ang masasayang alaala ko tungkol sa atin ng mapait. Christian, you hate me so much. Naluluha akong tumingin sa kanyang mga mata. You hate me. Bulong ko. Ang sakit-sakit na kaya dapat lang na umalis na ako ngayon. Hindi yan ang nararamdaman ko, Sheena. Sagot niya gamit ang marahan na tono. May amnesia ka lang. Please, Christian. Hayaan mo na lang ako. Wala na din namang magbabago sa relasyon namin eh. Kaya patatagalin ko pa ba? Akala ko ba aalagaan mo muna ako? Akala ko din kaya ko pang mag-stay at alagaan ka. Akala ko din, Christian. Putol ko sa kanyang sinasabi. Why? Why did you change your mind? Nagsiselos ako, Christian. Nagsiselos. Kahit siya naman talagang mahal mo, tas hawa mo lang ako sa papel. May pakiramdam pa din naman ako. Tao ako, hindi ako robot. Mahal kita, Christian, at nasasaktan ako sa pagpunta-punta ni Chloe dito. Nasasaktan ako, Christian. Hindi ko na kaya. Napahikbi ako. Niyakap naman ako ni Christian ay kinalaki ng aking mga mata. I'm sorry, Sheena. Mas lalo pa ako naiyak sa sinabi niya. Sa buong pagsasama namin mula nang ikasal kami, ngayon lang siya nagsabi ng sorry sa akin sa daming beses na nasaktan niya ako. I'm sorry. Pinagdikit niya ang mga noo namin. Patuloy naman ako sa pag-iyak. Tahana. I'm sorry. Niyakap ko siya at sinubsob kong aking mukha sa kanyang dibdib. Niyakap naman niya akong pabalik at ang mahina akong paghigbi ang tanging maririnig sa buong silid. Nasapon ni Christian ang kanyang ulo. Ayos ka lang? Nag-aalala ko namang tanong dahil parang nasasaktan siya. My head hurt. Hinihingal at tila nahihirapan niyang sabi. Masakit na masakit ba? Taranta kong tanong. Hindi ko alam kung paano ko siya hawakan at kung anong gagawin kong tulong sa kanya.
Maupo ka muna. Tatawagin ko ang mami mo para tumawag ng doktor. Inalalayan ko siyang patungo sa kama. Malamig ang kanyang mga palad at ang ugat sa gilid ng kanyang noo nakalitaw. Namumula mukha niya hanggang leeg. Mukhang masakit na masakit nga. Diyos ko, kasalanan ko to. Nabigla ko ata siya. Tatawagin ko lang ang mami mo. Sabi ko sa kanya dahil ayaw niyang bitawan ng kamay ko. Ngunit hinigpitan pa niyang lalo ang pagkakahawak sa akin. Hindi ako aalis. Tatawagin ko lang ang mami mo. Marahan kong sabi. Doon pa lang niya dahan-dahang niluwagan ng kamay ko. Nagmamadali ako lumabas ng silid ngunit napatigil ako nang makita ko ang mga in-laws ko na nasa malapit lang sa pintuan. Mami, sa Christian po masakit na masakit po ang ulo. What? Kent, tawagan mo si Dr. Chen. Utos naman ni Daddy sa aking bayaw. Nanatili ako dito sa living room habang sinusuri ng doktor si Christian. Ang kanyang mommy at daddy ay nasa loob. Ang mga kapatid naman niya ay nakatayo sa labas ng pintuan. 20 minutos nang nakalipas simula nang pumasok ang doktor sa loob ng silid. Sana lang ay maging maayos ang kalagayan ng Christian. Nabigla yata siya kaya sumakit ang kanyang ulo. Kasalanan ko ito. Napatayo ako nang lumabas ang doktor kasama ang mga in-laws ko. Dalhin niyo siya bukas ospital para matingnan siya ng mabuti. Bili ng doktor sa mga magulang ng Christian. Tanungan ako ni Dr. Chang bago siya tuloy-tuloy na naglakad palabas ng bahay. Mommy, kumusta po si Christian? Ngumiti si Mommy. He's fine now. Hinahanap ka niya. Umasok ka na sa silid ninyo. Hindi pa po ba bumabalik ka ng ala niya? Nag-aalala kong tanong. Baka kasi bigla niya akong ipagtabuyan. Kaya nga gusto ko nang umalis kesa hintayin ko siya na makaalala at siya pa magtaboy sa akin. Umiling si Mommy. Sumakit lang daw ang ulo niya. Sabi ko, huwag niyong puwersahin ng sarili na makaalala. Sheena, hinawakan ni Mommy ang aking kamay. Alam kong nahihirapan ka na pero nangungusap ang kanyang mga mata na tumingin sa akin. Can you stay a little bit longer? Please, anak. Kahit hanggang sa gumaling lang siya gaya na sinabi mo noon. Nagyuko ako at hindi agad nakasagot kay Mommy. Gusto ko na talagang umalis pero huminga ako ng malalim saka ako marahang tumango. Bahala na. Sana lang hindi ko pagsisihan ng desisyon kong ito. Thank you, Iha. Niyakap ako ni na Mommy at Daddy. I'll stay para sa kanila bilang pagtanaw na din ng utang na loob dahil sa pagkupkup nila sa akin. Marahan kong binuksan ang pintuan ng silid namin ni Christian. Nasa gitnang bahagi siya ng kama, nakahiga at mukhang natutulog na. Nagpalit na din muna ako ng damit bago ako tumabi sa kanya. Kung ayaw mo kong umalis, sige. Hindi na muna ako aalis. Pero kung ayaw mo na talaga ako makita at makasama, sabihin mo lang. Bulong ko, bago ko siya hinalikan sa kanyang sentido. Gumalaw siya at yumakap sa akin na nakapagbigay ng ngiti sa aking mga labi. Pero sumimangot din ako kalaunan. Paasa ka talaga. Alam mo ba yun? Nainis na tanong ko sa mahinang boses. Siniksik niya ang mukha niya sa aking leeg at ilang sandali pa'y humihilit na siya. Masaya na sana dahil mabait ka sa akin at kinikilala mo kong asawa. Kaso nga lang, hinahayaan mo naman si Chloe na pupunta dito. Sana iisipin mo din ako. Ang nararamdaman ko. Hinapos ko ang pisngi niya at pinikit ko na din ang aking mga mata upang matulog na. Nagising ako dahil sa mga katok sa labas ng pintuan. Babangon na sana ako nang unahan ako ni Christian. Sir, nasa labas po si Ma'am Chloe. Sabi ng katulong. Sinulipan ako ni Christian. Nakaupo na din ako at hinihintay ko kung anong susunod na gagawin niya. Dahil sa oras na lumabas siya at puntahan si Chloe, aalis na talaga ako at walang makapipigil sa akin. But to my surprise, hindi siya lumabas. Tell her to go home, sabi ni Christian. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Well, that's a good start. Sana lang ay mapanindigan niya ito. Sinara na niya ang pintuan at naglakad pabalik sa kama. Nahiga siya sa tabi ko, sabay hila sa aking katawan padikit sa kanya. Matulog pa tayo? Bulong niya. Nakapikit na mga mata niya. Mukhang inaantok pa nga. O pinapatulog lang niya ako at kapag tulog na ako sa kanya pupuntahan si Chloe. Wala ka bang naalala? Tanong ko naman dahil baka may naalala na siya kahit na konti. Nagmulat siya ng mga mata at pinagmasdan ako ng ilang sandali bago siya umiling at bumuntong hininga. Wala.
Sabagay, kung nakakaalala na siya, hindi naman niya ako ganito tatratuhin. Tsak na magkukumahog din siyang lumabas upang puntahan si Chloe. Let's sleep. Untag niya ulit. No, leave me. Niyapos niya ako ng mahigpit na ikinangiwi ko. Christian, hindi naman ako makahinga sa ginagawa mo eh. Reklamo ko habang pilit siyang itinutulak pero pinanggigigilan pa niya ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na may amnesia ka. Nakangusong sabi ko. Why? Baka masanay ako. Sana, ganito na lang tayo forever. Ngumiti siya at hinalikan ng pisngi ko. Christian? Yes? Kung ayaw mo kong umalis muna, pwede ba akong humiling? Umaasang tanong ko. What is it? For 1 month, you should treat me as your wife. Be my husband. Be my faithful husband. No, Chloe. Just us. Humarap siya sa akin pero nanatili pa din siyang nakayakap sa akin. Natatakot naman ako sa maaari niyang isagot. Yun lang. Hinapos ko ang pisngi niya. Yes. Yun lang. Okay. Deal. O huwag ka din lumabas nang hindi nagpapaalam sa akin. Nagtaas ako ng kilay. I'm loving this question with amnesia version. Okay, love. Mamiti ako pero nauwi din sa bungis-ngis. Is that our endearment? Tanong naman niya. Wala tayong endearment. Tinatawag mo lang din ako sa pangalan ko kapag galit ka sa akin.